Ang gabi ay malamig sa lungsod ng Yamanashi. Sa isang maliit na tahanan na yari sa kahoy, tahimik na isinilang si Katsuko sa Sasagawa noong ika-28 ng Mayo, 1931. Isinilang siya ng kulang sa buwan, mahina ang pulso, at halos walang pag-iyak. Inisip ng kumadrona na baka hindi siya mabuhay sa loob ng isang araw. Ngunit mahigpit ang kapit ni Katsuko sa buhay, isang tahimik na paghahangad na manatili, kahit walang makapagsabi kung bakit. Lumaki siya sa gitna ng panahon ng pagbawi ng Japan matapos ang digmaan. Maraming gabi, habang binabayo ng ulan ang bubong ng kanilang bahay, naririnig ng kanyang ina ang impit na iyak ni Katsuko. Hindi ito dahil sa gutom, kundi sa laging kirot ng kanyang katawan. Hindi siya makatakbo gaya ng ibang bata, hindi makasali sa paligsahan, at madalas ay namamalagi sa loob ng bahay, nakatanaw lamang sa bintana. Katsuko, bulong ng kanyang ina minsan, habang hinihilot ang kanyang likod, bakit tila pasan mo na agad ang mundo? Sa kabila ng kanyang pisikal na paghihirap, hindi siya naging mapagreklamo. Tahimik, palaging nagmamasid, at madalas ay nagsusulat sa maliit na kwaderno, mga tanong na hindi niya masagot, bakit ako ipinanganak ng mahina, nasaan si Diyos sa lahat ng ito? Nang siya 19 na taong gulang, isang pangkaraniwang operasyon sa tiyan ang naging simula ng matinding bangungot. Isang medikal na pagkakamali ang sumira sa bahagi ng kanyang central nervous system. Pagkagising niya sa ospital, hindi niya maigalaw ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Katsuko anak, kailangan mong maging matapang, naiiyak na sambit ng kanyang ama habang hawak ang kanyang kamay. Hindi siya tumugon. Sa halip, ang tingin niya ay blanko, tila baga unti-unting humihiwalay ang kanyang diwa sa sarili niyang katawan. 6 na taon siyang nanatili sa ospital. 6 na taon ng katahimikan, ng mapanlinlang na pag-asa, ng mga iniksyong walang bisa at pisikal na terapya na tila walang katapusan. Ang mga araw ay tila isa lamang kulay, maputla, malamig, paulit-ulit. Dito sa gitna ng pader ng ospital, nagsimulang mamatay ang kanyang pag-asa. Madalas ay tumatanaw siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga dahong nalalagas. May mga sandali na sumasagi sa kanyang isipan, mas madali kaya kung matapos na lang ang lahat. Ngunit isang araw, sa pinakatahimik niyang oras, pumasok ang isang taong magbabago sa lahat. Magandang umaga, Miss Sasagawa, bati ng bagong nurse na may mahigpit ngunit magaan na tinig. Hindi mo ako kilala, pero ako si Miss Gi, ako ang magiging tagapag-alaga mo ngayon. Maliit lang si Miss Lizzie, payat, maputi, at laging may bitbit na maliit na rosaryo sa bulsa. Sa halip na mabilis at mekanikal ang kilos, may kabaitang hindi peke sa bawat paghawak niya. Hindi nagtagal, naging bahagi ng pang-araw-araw ni Katsuko ang presensya ng nurse na yon. Dala-dala nito ang kaunting aliwalas sa madilim niyang mundo, mga simpleng kwento, tula, at ilang dasal na binibigkas habang pinapalitan ang benda. Naniniwala ka ba sa Diyos, Katsuko? Tanong ni Miss Ai isang hapon habang pinapalitan ang kanyang dasa. Tahimik si Katsuko. Tumingin siya sa kisem. Sa wakas ay nagsalita, kung may Diyos, bakit ganito ako? Hindi sumagot si Miss Iti agad. Sa halip, inilabas niya ang kanyang rosaryo, hinawakan ito at mahinang sinabi, minsan, pinipili ng Diyos ang mga kaluluwang nasasaktan para sa pinakamalalim na misyon. Hindi ko rin agad ito naintindihan. Simula noon, si Miss Lizzie ay naging hindi lamang nurse, kundi guro, kaibigan, at gabay. Tinuruan niya si Katsuko kung paano magdasal, paano manahimik sa gitna ng unos. Ang rosaryo ay unti-unting naging bahagi ng kanyang kamay. Sa bawat dasal, parang may kakaibang kapayapaan na dumadaloy kahit kaunti sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang buwan, lumakas si Katsuko ng sapat upang makalakad ng bahagya. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng kanyang kama, bigla siyang nagsalita, Miss Ai, gusto kong ialay ang buhay ko sa Diyos, kahit mahina pa rin ako. Napatingin si Miss Lizzie sa kanya, nangingilid ang luha. Katsuko, kung totoo yan, hindi mo kailangang maging malakas para maglingkod. Kailangan mo lang ang tapang. Sa tulong ng kanyang mga magulang, at matapos ang masusing discernment, nagpasya si Katsuko na pumasok sa kumbento sa Nagasaki. Doon niya pinili ang pangalang Agnes, mula sa santang martir ng kalinisan at pananampalataya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon. Hindi niya alam na ang katahimikan na matagal ng kanyang kaibigan ay magiging pintuan sa isang mas malalim na pagtawag. Walang kasing sakit ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa sa bawat paggising. Gabi-gabi, tinitignan ni Katsuko sa Sasagawa ang kisam ng silid ng ospital,
Inuulit-ulit sa isip ang mga araw na lumipas na parang mga putol-putol na piraso ng salamin. Nasa 3 taon na siya ng kanyang pamamalagi doon, wala nang naiisip kundi katahimikan, malamig na hangin, at pagod na katawan. Ngunit may dumating na liwanag na hindi niya inaasahan, si Miss Ivy, ang nurse na tila ba may dalang kakaibang init kahit malamig ang gabi. "Nagising ka na, Katsuko," mahinang bati ni Miss Ivy isang umaga habang pinapalitan ang kumot ng dalaga. "Sabi ko na nga ba matibay ka? Ang ganda ng umaga, hindi ba?" Hindi sumagot si Katsuko. Nasaan ang ganda sa araw na puro hirap, puro iniinda? Pero hindi siya binibitawan ng nurse. Umupo si Miss Ivy sa tabi niya, nagkwento tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya sa Sapporo, at sa maliliit na himala ng bawat araw, kung paano ang bulaklak ay namumulaklak kahit sa gitna ng taglamig, kung paano ang tao ay natutong umiti kahit may sugat ang puso. "Alam mo, Katsuko, ako'y naniniwala na may dahilan kung bakit tayo binibigyan ng ganitong pagsubok," sabay turo sa maliit na krusipiho na laging nakasabit sa kanyang bulsa. "Ang Diyos, minsan, hindi nagsasalita ng malakas. Pero kung makikinig ka ng mabuti, maririnig mo siya, maski sa gitna ng sakit." "Kung ganon, bakit wala akong marinig?" mahina, halos pabulong na tanong ni Katsuko. Napangiti si Miss A, may lungkot sa mga mata. "Baka kasi natatakpan ng luha ang iyong pandinig. Hayaan mong matuyo muna natin yan. Alam mo ba kung paano magdasal?" Umiling si Katsuko. Sa araw-araw, hindi tinantanan ni Miss Lee ang pagtuturo. Itinuro niya ang Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at ipinaliwanag ang kahulugan ng bawat linya, hindi basta salita, kundi mga panalangin ng puso. Minsan, sa kalagitnaan ng pagpapalit ng benda, biglang nagtanong si Miss A, "Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako masaya kahit nandito ako sa ospital buong araw?" Nag-isip si Katsuko. "Dahil malapit ka sa Diyos?" Tumawa si Miss Izzy, "Siguro. Pero higit doon, natutunan ko ring mahalin ang bawat araw, kahit mahirap. Alam mo ba, ang dasal ay parang bulaklak na iniaalay natin sa langit." Nang gabi ring iyon, sa unang pagkakataon, sinubukan ni Katsuko magdasal mag-isa. Wala siyang masabi kundi, "Kung naririnig mo ako, Diyos, tulungan mo akong tumanggap." Pagkatapos ng dasal, hindi pa rin nawala ang sakit, ngunit may kakaibang kapayapaan na parang nagkukubli sa kanyang dibdib. Dumating ang isang matinding gabi ng taglamig. Malakas ang ulan at tumutulo ang bubong ng ospital. Si Miss Izzy ay dumaan upang tiyaking maayos ang lagay ni Katsuko. Bigla, tumulo ang luha ng dalaga. "Hindi ko na kaya, Miss Izzy, pagod na ako. Bakit parang wala namang nangyayari kahit anong gawin ko?" Hinawakan ni Miss Izzy ang kamay ni Katsuko at pumikit. "Ipagdasal mo ang iyong sakit, Katsuko. Hindi natin alam kung kailan, pero may araw na may kabuluhan ang lahat ng dinanas mo." Simula noon, naging totoo ang sinabing iyon. Unti-unti, natutunan ni Katsuko magdasal hindi lang para sa sariling kagalingan, kundi para sa kapayapaan, para sa pamilya, para sa mga nakikita niyang mas malala ang kalagayan kaysa sa kanya. Sa bawat gabi na nagdaraan, nagkakaroon siya ng bagong lakas, kahit kaunti. Isang araw, nagtanong si Miss Ivy, "Nais mo bang makilala palalo si Kristo? Alam mo, sa simbahan namin, may mga pagkakataon para sa mga gustong matuto ng pananampalatayang Katoliko. Hindi pilitan, pero bukas palad ang pagtanggap nila." Tahimik si Katsuko, ngunit sa loob niya may kakaibang sigla. "Gusto kong subukan," sagot niya, halos hindi marinig. Sa sumunod na linggo, dumalo siya sa isang maliit na pagtitipon ng mga Kristiyano sa klinika. Nandoon ang pari, si Padre Yamamoto, na mainit ang pagtanggap. Ipinakilala ni Miss Gisi si Katsuko bilang isang batang may matapang na puso. "Anak, walang perpekto sa atin, at ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto. Ang hinahanap niya ay handang tumanggap ng kanyang pagmamahal," paliwanag ng pari. Nagsimula si Katsuko sa maikling katekismo, mga aralin tungkol kay Jesus, tungkol sa pananampalataya, sa sakripisyo, at sa pag-ibig ng Diyos na lagpas sa lahat ng hirap. Sa bawat aralin, mas lalo siyang nalalapit sa pananampalataya, at mas nauunawaan ang pagtitiis niya. Ang dating tanong na, "Bakit ako ganito?" ay napalitan ng ano ang layunin ng buhay ko. Hindi niya alam, pero parang may gumigising sa kanyang puso. Dumating ang araw ng kanyang pagbinyag. Simple lang ang seremonya, si Miss Ivy, ilang nurse at doktor, at si Padre Yamamoto. Nagsuot si Katsuko ng puting damit pang ospital, at habang binubuhusan siya ng tubig, naramdaman niyang bumabalot sa kanya ang init at liwanag na hindi pa niya naramdaman dati.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sinambit ng pari, at para kay Katsuko, nagsimula ang panibagong buhay. Nagpasya siyang ialay ang sarili sa Diyos. Kinausap niya si Miss A, gusto kong maging madre balang araw, Miss A, alam ko, mahina ako, at baka hindi ako tanggapin ng kahit anong kongregasyon, pero ito ang hangarin ng puso ko. Napangiti si Miss Rezi, tumulo ang luha, at mahigpit na niyakap si Katsuko. Bihira akong makakita ng tapang na ganyan, anak. Ipangako mong anuman ang mangyari, mananatili kang tapat. Ang sumunod na mga buwan ay naging panahon ng paghahanda, mahahabang araw ng therapy, panalangin, at mahigpit na disiplina. Hindi naging madali. Minsan, naririnig pa rin ni Katsuko ang tinig ng pagdududa, ano ba ang halaga ko? Paano kung hindi ako karapat-dapat? Ngunit sa tuwing nawawalan siya ng pag-asa, naroroon si Miss Ezi. Tahimik na nagbibigay ng lakas, nagdadasal sa tabi niya, minsan ay pinipisil ang kanyang kamay na para bang sinasabi, nandito lang ako, hindi ka nag-iisa. Pagkatapos ng ilang taon, at sa tulong ng suporta ng pamilya at ng kanyang bagong komunidad, tinanggap si Katsuko bilang kandidata sa isang kongregasyon ng mga madre sa Nagasaki, ang Congregation of the Handmaids of the Eucharist. Isang simpleng seremonya ang naganap sa kapilya. Sa harap ng altar, isinuot niya ang belo ng isang novice at kinuha ang pangalan na Agnes. Sa gabing iyon, bago siya matulog sa kumbento, tahimik siyang lumuhod sa harap ng maliit na estatwa ng Birheng Maria. Salamat, Diyos ko, sa panibagong simula. Alam ko, mahaba pa ang landas, pero kung kasama kita, handa akong maglakad. Sa dilim ng kwarto, may narinig siyang mahina, tila isang bulong ng hangin o tunog ng mga pakpak. Hindi niya maipaliwanag, ngunit isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Para bang, sa unang pagkakataon, narinig niya ang Diyos sa gitna ng kanyang pagdurusa. At sa liwanag na iyon ng pananampalataya, nagsimula ang tunay na pagbabago ng kanyang buhay. Tahimik ang umaga sa kumbento ng mga Sister of the Immaculate Heart of Mary sa Nagasaki. Nakatayo si Agnes sa gilid ng maliit na bintana ng kanyang selda, pinagmamasdan ang malamig na hamog na bumabalot sa hardin ng kumbento. Mahina ang sinag ng araw, tila ba sumasalamin sa kanyang pusong dumaan sa maraming pagsubok. Dito, ang bawat araw ay nagsisimula sa dasal, katahimikan, at pagtanggap sa utos ng buhay panrelihiyon. Mula sa pagsikat ng araw, sabay-sabay silang nagdarasal ng liturhiya ng mga oras. Sumusunod ang masikap na pagtatrabaho, pag-aalaga ng halaman, paglilinis ng kapilya, pagtulong sa mga kapwa-madre. Ngunit para kay Agnes, ang pinakamahalaga ay ang sandali ng katahimikan. Doon niya nararamdaman ang presensya ng Diyos. Doon niya iniinda ang mga natitirang kirot sa katawan, ngunit natutunan na rin niyang yakapin ang bawat sakit bilang alay. May mga gabi na, matapos ang lahat ng gawain, natutulog siya sa banig, nanginginig sa lamig, ngunit may kakaibang kapayapaan sa puso. Panginoon, bulong niya tuwing gabi, salamat at ginising mo ako sa panibagong araw. Kahit mahirap, alam kong may dahilan. Taon ang lumipas, naging bahagi na ng kanyang buhay ang katahimikan. Unti-unti, naging pamilyar siya sa mga kapatid, sa mga simpleng araw ng pagtawa, kwento, at sama-samang pagkain ng kanin at isda. Sa ilalim ng mahigpit na alituntunin ng kumbento, natutunan ni Agnes ang tunay na halaga ng pagtalima at kababaang loob. Ngunit may mga sandali ng pag-iisa na hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing mag-isa siya sa hardin, madalas niyang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin, na parang yakap ng isang hindi nakikitang kamay. Minsan, habang nagwawalis ng dahon sa umaga, nararamdaman niyang may tumatawag sa kanyang pangalan, mahina, ngunit malinaw. Tumingin siya sa paligid, ngunit palaging siya lamang at ang katahimikan. Lumipas ang panahon. Isang taon ang lumipas mula nang maging full-fledged sister si Agnes. Nagdesisyon ang kanilang superior na ipadala siya sa Akita, sa isang maliit na komunidad ng mga Handmaids of the Eucharist. Malayo ito sa syudad, napapaligiran ng kakahuyan, ang kanilang kapilya ay simple, at ilan lang sila, pawang mga babaeng ang mga puso ay nauuhaw sa mas malalim na presensya ng Diyos. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Sister Mikiko, at ng kanilang tagapangasiwa, si Mother Katsuko. Welcome, Sister Agnes, bati ni Mother Katsuko, dito, ang lahat ay nagsisimula at nagtatapos sa panalangin. Dito, walang ibang kailangan kundi katahimikan at pagsuko. Napansin agad ni Agnes ang kakaibang himig ng lugar. Parang mas sagrado ang hangin, mas malalim ang katahimikan. Sa unang gabi niya sa Akita, nahirapan siyang makatulog, tila ba may hinahanap ang kanyang kaluluwa na hindi niya maipaliwanag.
Lumipas ang mga buwan, naging abala siya sa mga gawaing bahay, pagwawalis ng bakuran, pag-aalaga ng maliliit na bulaklak sa harap ng estatwa ng Birheng Maria, paghuhugas ng pinggan, at paglalaban ng mga belo ng mga kapatid. Ngunit ang lahat ng ito ay ginagampanan niya na may taimtim na panalangin. Sa bawat galaw, iniaalay niya ang sakit ng katawan bilang sakripisyo. Dumating ang isang hapon ng Marso 1973 habang inaayos ni Agnes ang altar ng kapilya. Bigla, parang tumama ang kidlat sa kanyang ulo. Uminit ang kanyang pandinig, parang sinilaban ng libu-libong bubuyog. Sa sumunod na mga araw, unti-unting lumabo ang kanyang pandinig hanggang isang araw, nagising siya na wala nang naririnig kahit kaunting tunog. Nangyari ito na parang biglang pinutol ang lahat ng musika sa mundo. Nilapitan siya ng mga madre, nag-aalala. "Sister Agnes, kumusta ka na?" tanong ni Sister Mikiko, ngunit tanging ang paggalaw ng labi ang nakita ni Agnes. Wala siyang naririnig. Tumakbo si Mother Katsuko at tinawag ang doktor, ngunit kahit ang stethoscope na idinikit sa kanyang dibdib, walang tunog. Lahat ay nawala. Sa mga linggo na sumunod, naging mabigat ang katahimikan. Ngunit sa halip na takot, kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Sa gitna ng kawalan ng ingay, naramdaman niyang lalong lumalim ang kanyang panalangin. Sa gitna ng pagdarasal sa gabi, tila mas malinaw niyang naririnig ang bulong ng kanyang puso. May isang gabi, habang nagdarasal sa harap ng estatwa ng Birheng Maria, biglang nagliwanag ang paligid, isang liwanag na hindi mula sa ilaw ng kapilya, kundi mula sa isang presensya na hindi niya maipaliwanag. Habang nakaluhod siya, naramdaman niyang may malamig na hangin na humaplos sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ito, pero nang tumingin siya sa gilid, nakita niya ang hugis ng isang batang babae, nakasuot ng puti, nakatayo sa likod ng altar. Hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan, ng liwanag na parang niyayakap siya. "Sister Agnes," mahinang tinig na parang hangin na sumasayaw sa dahon. Nagpalingalinga siya, hindi sigurado kung tama ang naririnig. "Sino ka?" tanong niya, hindi makalabas ang boses. "Huwag kang matakot," bulong ng liwanag, "ako ang iyong anghel na tagapag-alaga." Nag-init ang kanyang dibdib. Parang may kung anong lakas ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw, ngunit ang mga salita ng anghel ay dumaloy sa kanyang isip. Ang katahimikan ay regalo. Sa katahimikan, maririnig mo ang tinig ng Diyos. Huwag kang matakot, Sister Agnes. Ang iyong misyon ay magsisimula pa lamang. Napatigil si Agnes at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Wala siyang marinig na musika, walang sigaw, walang huni ng ibon. Pero sa mismong kawalan ng tunog, narinig niya ang pinakamalinaw na tinig sa kanyang buhay, hindi sa tainga, kundi sa kanyang puso. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula ang kakaibang yugto ng kanyang buhay. Sa araw-araw na pagdarasal, nararamdaman niya na parang may nagbabantay sa kanya, sumasabay sa bawat hakbang, lumalapit tuwing malungkot siya. Sa gitna ng bawat gawain, minsan ay may nararamdaman siyang mahina, ngunit maliwanag na presensya, na parang may sumasabay sa kanyang mga galaw. Isang umaga, habang nagwawalis ng dahon, nadulas si Agnes at natapilok ang paa. Napaupo siya sa gilid ng daan at halos maluha sa sakit. Bigla niyang naramdaman na may malamig na kamay na humawak sa kanya. Sa kanyang tabi, tumayo ang batang babae na anghel na nakita niya sa kapilya. "Huwag kang matakot, Sister Agnes. Sa sakit, may biyaya. Sa katahimikan, may misyon. Manalig ka." Hindi na siya nagtanong. Tumayo siya, parang may bagong lakas na dumaloy sa kanyang mga ugat. Tumingala siya sa langit, at sa gitna ng katahimikan, napangiti siya. Sa wakas, ang katahimikan ay hindi na isang kaaway, kundi pintuan patungo sa isang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Isang gabi, nagtipon-tipon ang lahat ng madre sa maliit na kapilya. Habang nakaluhod sa harap ng altar, biglang napuno ng liwanag ang silid. Walang nakapansin kundi si Agnes, na parang nagkaroon ng pangitain, isang sinag ng liwanag na bumalot sa estatwa ng Birheng Maria. Kasabay nito, naramdaman niyang bumalik ang anghel sa kanyang tabi. "Malapit na," bulong ng anghel, "ipagdasal mo ang mundo. Magsimula ka sa panalangin ng pagtanggap at pagbibigay ng sarili. Sa susunod na yugto ng iyong buhay, magbubukas ang langit, at ang katahimikan ay magiging daan para marinig ang tinig ni Maria." Nagising si Agnes kinabukasan, hindi na natatakot sa katahimikan. Sa halip, niyakap niya ito. Sa mga araw ng pag-iisa at gabi ng panalangin,
lalong naging malinaw ang kanyang layunin. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng tunog, kundi bukal ng lakas. Mula sa araw na yon, hinintay niya ang susunod na tawag, ang tawag na magbabago hindi lang ng kanyang buhay, kundi ng buong mundo. Mabilis lumipas ang tag-init sa Akita. Lumalamig na naman ang gabi, at bawat umagay natatakpan ng manipis na ulap ang maliit na kumbento sa Yozawadai. Dito, tahimik na ipinagpapatuloy ni Sister Agnes ang kanyang buhay ng panalangin at paglilingkod. Sa kabila ng kanyang kawalang dinig, naging mas malalim at mas personal ang kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Minsan, sa katahimikan ng madaling araw, nararamdaman niyang parang may kasama siya sa loob ng kapilya. Tila ba, sa bawat pagyuko niya sa harap ng altar, may mga matang nakamasid, at hindi lamang sa kanya, kundi sa bawat kaluluwang naghahanap ng pag-asa. Isang gabi ng Hunyo 1973, bago matapos ang rosaryo, napansin ni Sister Agnes ang kakaibang liwanag sa gilid ng altar. Ang liwanag ay hindi mula sa ilaw ng kisam. Banayad, asul-puti, tila galing sa loob mismo ng estatwa ng Birheng Maria na nakadambana sa gilid ng kapilya. Napatingin siya roon, napalunok, at naramdaman ang kakaibang kilabot na halos sabay ang takot at pananabik. Kinabukasan, habang naglilinis ng kapilya kasama si Sister Mikiko, muling lumitaw ang liwanag. Ngayon, mas malinaw, mas nakatutok sa mismong estatwa. Nakikita mo ba yon? Bulong ni Sister Mikiko, ngunit si Agnes lamang ang tila lubos na nakakaramdam ng bigat ng presensya. Parang may bumabalot na lamig sa hangin, dagdag ni Mikiko. Hindi naglaon, napansin nilang may bahid ng mamasa-masang likido sa noo ng estatwa. Akala ng mga madre, tubig ulan lang na tumulo mula sa bubong. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nang sila'y bumalik upang tuyuin ang noo nito, natuklasan nilang may amoy ang likido, mabango, parang bulaklak, ngunit may kakaibang lalim na hindi maipaliwanag. Sa sumunod na gabi, napansin ni Sister Agnes ang tila pawis sa mukha ng estatwa, ngunit hindi ito pawis ng tao. Ang mga butil ay kumikinang sa liwanag, at ang hangin sa paligid ay tila napuno ng kakaibang bango, isang halimuyak na pumuno sa buong kapilya. Nagsimulang magtipon ng ibang madre, nagtataka, nagtatanong, may halong kaba at pagkamangha. Nagsindi ng kandila si Sister Maria, at lahat sila ay nagdasal sa harap ng estatwa, humihingi ng liwanag at kaliwanagan. Ngunit hindi doon nagtapos. Makalipas lamang ang ilang linggo, habang nagdarasal si Sister Agnes sa kalaliman ng gabi, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kaliwang palad, matulis, mahapdi, na parang may tumusok na matalim na bagay. Napayuko siya, nanginginig, at nang tingnan ang kanyang palad ay nakita niyang may namumulang hiwa, hugis krus, at mula rito ay dumadaloy ang manipis na dugo. Napasinghat si Agnes, pinilit takpan ng panyo, ngunit hindi tumigil ang pagdaloy. Sa likod ng kirot, naramdaman niyang tila may nagpapasabi ng isang mensahe, hindi boses, hindi tunog, kundi isang malalim na paalala na may simula pa lamang ang lahat. Agad niyang tinawag si Sister Mikiko, na namutla sa nakita. Agnes, sugat mo yan. Dapat nating sabihin kay Madre Superiora. Nanginginig ang kamay ni Mikiko habang dinidikitan ng gasa ang sugat, ngunit kahit anong gawin nila, hindi tuluyang tumigil ang dugo. Nang sumunod na araw, sa mismong oras ng misa, napansin ng lahat na ang estatwa ng Birhen ay may bahid din ng dugo sa kanang kamay, sa parehong lugar kung saan nasugatan si Agnes. Hindi ito normal, bulong ni Sister Maria. May gusto yatang sabihin sa atin ang langit. Habang pinagmamasdan ng mga madre ang estatwa, napansin nilang may mga patak ng dugo na dumadaloy sa kamay ng imahe at bumabagsak sa puting tela ng altar. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Ngunit sa bawat patak, parang naririnig nila ang hinain ng isang inang nagmamalasakit. Makalipas ang ilang araw, sa gitna ng katahimikan ng kapilya, muling naramdaman ni Agnes ang kakaibang presensya. Hindi siya makatulog, kaya't nagdasal siya ng rosaryo, umuusal ng bawat butil na parabang ang bawat dasal ay nagiging susi sa pinto ng langit. Bigla, sa kanyang harapan, nagliwanag ang estatwa ng Birhen. Sa loob ng liwanag, nakita niya ang isang anyo ng babae, mabait ang mata, malamig ang hangin, ngunit mainit ang titig. Agnes, huwag kang matakot, narinig niya sa kanyang diwa. Ako ang ina mo. Nais kong ipadama sa iyo at sa mundo ang sakit at pagmamahal ng aking anak. Ang mundo ay puno ng kasalanan. Kailangan ng panalangin, kailangan ng sakripisyo. Tanggapin mo ang sakit, ihandog mo ito bilang panalangin para sa mga nagkakasala. Hindi makagalaw si Agnes. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, luha ng kaba, luha ng pagkamangha, luha ng biglang pagkaunawa.
Naramdaman niya ang init ng presensya, at ang kanyang sugat sa palad ay tila nagsimulang maghilom, ngunit ang hapdi ay naiwan, parang paalala ng utos ng langit. Makalipas ang ilang linggo, mas marami pang himala ang nasaksihan. Ang estatwa ay nagsimulang maglabas ng kakaibang likido mula sa mata, mga luha, malinaw, malamig, at may kakaibang lasa na nang malasahan ng isa sa mga madre ay napatayo ito at napaiyak. Luha ng ina. Luha ng kalungkutan, bulong ng matandang madre. Umuusbong ang balita. Dumarami ang gustong makakita, dumarating ang mga deboto mula sa malalayong bayan, nagdadala ng bulaklak, ng kandila, ng mga sulat ng kahilingan at pasasalamat. Ngunit kasabay nito ay ang takot at duda. Ang ilan sa mga madre ay nag-aalalang baka ilusyon lamang ito o produkto ng sama-samang imahinasyon. Sa gitna ng kaguluhan, si Agnes ay nanatiling tahimik. Bawat gabi, nauupo siya sa harap ng estatwa. Minsan nagugulat na may mga tanong siyang sumisilip sa isip, bakit ako? Bakit dito? Anong gusto niyang ipagawa sa akin? Isang madaling araw, naramdaman niyang parang may lumapit sa kanyang likod. Tumayo ang aninong kilala niya, ang kanyang anghel. Huwag kang matakot, Agnes. Pinili ka hindi dahil ikaw ang pinakamalakas, kundi dahil alam ng langit ang iyong kahinaan at ang iyong tapang. Ipahayag mo ang mensahe. Sabihin mo sa mundo na ang panalangin at sakripisyo ay kailangan, ngayon higit kailanman. Tumango si Agnes, tahimik na sumang-ayon sa utos ng langit. Kinabukasan, sa harap ng buong komunidad, nagsalita si Agnes sa pamamagitan ng sulat na binasa ng madre, ang unang mensahe ng Birheng Maria, na ang mundo ay kailangang bumalik sa panalangin, kailangan ng pagninilay, at kailangan ng pag-aalay ng sakit at sakripisyo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang mga mata ng mga madre ay napuno ng luha, may takot at pag-asa. Sa kanilang puso, naramdaman nilang may malalim na pagbabagong nagaganap, hindi lamang sa estatwa kundi sa bawat isa sa kanila. Mula noon, naging sentro ng komunidad ang estatwa. Bawat araw ay may bagong himala, liwanag, amoy ng bulaklak, mga sugat na muling lumalabas at biglang gumagaling. Ang mga deboto ay nagdadala ng kwento ng pagpapagaling ng himalang natanggap sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ni Sister Agnes na ang tunay na himala ay hindi sa luha ng estatwa, kundi sa paggising ng mga puso sa tawag ng langit. Nagpatuloy ang mga araw na puno ng misteryo, ngunit ngayon, kahit sa gitna ng takot at duda, nagkaroon ng bagong pag-asa ang buong komunidad. Ang katahimikan ng Akita ay napalitan ng bulong ng panalangin, at sa gitna ng lahat ng iyon, alam ni Agnes na ito pa lang ang simula. Simula nang unang lumuha ang estatwa ng Birheng Maria sa kapilya ng Akita, nagbago ang takbo ng buhay hindi lang ni Sister Agnes kundi ng buong komunidad. Ang bawat araw ay tila lumalalim ang misteryo, parang bawat dasal ay hinipan ng kakaibang hangin na nagdadala ng bagabag at pag-asa, kaba at katiyakan na may mas dakilang mangyayari. Hindi natapos sa isang hiwaga ang lahat. Sa pagitan ng 1,973 at 1,975, tatlong beses nagbigay ng malinaw at matitinding mensahe ang Birheng Maria kay Sister Agnes. Tatlong pangungusap mula sa langit na tila palagi niyang naririnig hindi sa pandinig kundi sa kaluluwa. Unang gabi ng Hulyo 1,973, mahimbing ang lahat, ngunit nagising si Agnes sa kakaibang lamig. Sa gitna ng dilim, muling nagliwanag ang estatwa. Sa loob ng liwanag, narinig niyang muli ang tinig ng Birhen, banayad ngunit mabigat, tila bumabalot sa buong paligid. Agnes, anak, ipahayag mo sa iyong superior at sa buong mundo, marami ang tao ngayon na tinutulig sa ang Diyos. Nabubuhay sa kasalanan, nakakalimot sa sakripisyo. Hinihintay ng aking anak ang pagsisisi ng sangkatauhan. Kung walang magpapakumbaba, ang galit ng Diyos ay bababa. Habang binibigkas ito ng tinig sa kanyang puso, nakita ni Agnes sa kanyang paningin ang mga imahe ng tao, maraming mukha na hindi niya kilala, mga batang umiiyak, mga nag-aaway na pari, mga taong tila walang pakialam sa dasal. Isang hating gabi ng matinding bigat sa dibdib ang bumalot sa kanya. Nang mag-umaga, isinulat niya ang lahat ng kanyang narinig, inilagay sa sobre, at ibinigay kay Madre Superiora. Sa pagbabasa ng mensahe, napatingin si Madre Superiora sa kanya, nanlilimahid ang mga mata sa kaba. Agnes, mabigat ang salitang ito, mahina niyang sambit. Kailangan natin itong pagnilayan. Sumunod ang ikalawang mensahe, Agosto ng parehong taon. Napuno ng matinding amoy ng bulaklak ang kapilya, at muling nagpakita ang liwanag sa estatwa.
Ngayong pagkakataon, mas matindi ang bigat sa puso ni Agnes, parang may kinukuryente ang kanyang buong katawan. Ang mundo ay naglalakad sa bingit ng kapahamakan. Ang dyablo ay nakapasok na sa loob ng simbahan. Makikita ninyo ang pagkakabaha-bahagi, ang pagkawala ng pananampalataya, at ang pagkakagulo sa hanay ng mga pari at obispo. Ang natitirang paraan ay ang taimtim na panalangin at sakripisyo. Ialay ang inyong mga sakit, ang inyong mga problema, at manalangin ng rosaryo araw-araw. Hindi ito para lamang sa sariling kaligtasan, kundi para sa kapatawaran ng mundo. Bago maglaho ang tanong sa kanyang isipan, nakita ni Agnes ang mga imahe ng giyera, sunog, paghihirap, mga pamilya na nagkakahiwalay. Ang maliliit na kapilya ay nagiging madilim, parang may unos na dumarating. Naramdaman niya ang takot, ngunit kasabay nito ay ang malalim na tawag ng dasal. Buong gabi niyang inuusal ang rosaryo, hawak-hawak ang maliit na krusipiho, iniisip ang bawat mahal sa buhay na nangangailangan ng kapayapaan. Kinabukasan, nang ipahayag niya ang mensahe sa buong komunidad, nanginginig ang boses ni Sister Maria. Ito ba ang sinasabi ng langit? Na kahit tayo dito sa Akita, hindi ligtas. Napatingin sila kay Agnes, naghahanap ng pag-asa, ngunit nakita rin nila ang kaba sa kanyang mukha. Lahat tayo ay tinatawag. Walang ligtas kung ang puso ay sarado, sagot ni Agnes, marahan, ngunit matatag. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga madre ay naging mas masigasig sa pagdarasal, mas mapagpakumbaba sa bawat gawaing bahay, at mas nagmamasid sa paligid, tinitingnan ang bawat tao, bawat bata, bawat bisita na parang may dalang mensahe ang langit. Ang rosaryo ay naging mas mahalaga, hindi lang ito ritual kundi parang tanging sandigan tuwing dumarating ang gabi. Sa bawat pag-ulit ng Iaba Ginoong Maria, nararamdaman nila ang init ng ina at ang hamon ng sakripisyo. Ang ikatlong mensahe ay dumating noong Oktubre 13, 1973, eksaktong anibersaryo ng himala sa Fatima. Gabi iyon ng panalangin magdamag at halos lahat ng madre ay naroon, nagrorosaryo sa harap ng estatwa. Sa gitna ng katahimikan, isang napakatinding liwanag ang bumalot sa buong kapilya. Nang dumilat si Agnes, natagpuan niyang parang lumulutang ang kanyang diwa. Sa mismong harap ng estatwa, nakita niyang muling nabubuo ang anyo ng Birhen. Agnes, ang parusa para sa mundo ay magiging mas malala kaysa sa baha noong panahon ni Noe. Kung hindi magsisisi ang mga tao, apoy ay bababa mula sa langit, at ang bahagi ng sangkatauhan ay mawawala. Ang mga mabubuti at masasama ay parehong magdurusa. Magdasal kayo ng rosaryo araw-araw para sa Papa, sa mga obispo, at mga pari. Mag-alay kayo ng mga gawa ng pagbabayad pinsala. Ang aking anak ay naglalakbay pa rin sa mundo sa anyo ng Eukaristya. Pahalagahan niyo ito. Dito naramdaman ni Agnes na parang bumukas ang langit at narinig niya ang mga hiyaw ng libu-libong kaluluwa, nagmamakaawa, umiiyak, humihingi ng awa. Naramdaman niyang tila gumuguhit ang luha sa kanyang pisngi. At pagtingin niya sa paligid, maging ang mga madre ay umiiyak, tahimik, yumayakap sa isa't isa. Hindi naglaon, dumating ang balita ng giyera sa malalayong lugar, ng digmaan ng mga bansa, at ng mga trahedya na gumising sa bawat tao sa Akita. Ang bawat pangyayari ay parang kumpirmasyon ng nakita at narinig ni Agnes. Sa mga sumunod na buwan, naging mahigpit ang pagsunod ng komunidad sa mga panawagan ng langit. Ang rosaryo ay naging hudyat ng pagkakaisa at ng pag-asa. Bawat misa, bawat pagtanggap ng Eukaristya ay tila ba mas mahalaga, hindi lamang bilang sakramento, kundi bilang pagyakap sa presensya ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. Minsan, habang nagrorosaryo, naririnig ni Agnes ang bulong ng kanyang anghel, huwag kang matakot. Ang bawat panalangin ay naririnig. Ang bawat sakripisyo ay may halaga. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi na nagdududa si Agnes, iniisip kung tama bang siya ang napili, kung kaya niyang dalhin ang bigat ng mga mensahe ng langit. Ngunit sa bawat pag-aalinlangan, sumasagi sa kanyang isip ang unang araw na tinanggap niya ang pananampalataya, ang mga luha sa ospital, ang rosaryo ni Miss Effie, ang pagtanggap ng belo bilang madre. Sa mga alaala, nahanap niya ang lakas na magpatuloy. Ang mga madre sa kumbento ay lalong naging matatag. Hindi sila nagpadala sa takot. Pinag-ibayo nila ang mga gawa ng pagmamalasakit sa mahihirap, nagdasal para sa mundo, at nagtulungan sa bawat sakripisyo, malaki man o maliit. May mga araw na may dumadating na may sakit, humihiling ng panalangin sa estatwa ng Birhen. At sa maraming pagkakataon, umuwi ang mga ito na may dalang bagong lakas, hindi laging pisikal na paggaling, ngunit katiyakan na may tumutugon sa kanilang dasal.
Ang mga tatlong mensahe ng Birheng Maria ay naging gabay, babala, at paanyaya. Sa gitna ng pag-aalinlangan at pag-asa, natutunan ng buong komunidad na ang totoong himala ay hindi lamang sa mga luha ng estatwa o sa sugat sa kamay ni Agnes, kundi sa pagbabago ng puso ng tao, sa pagpili ng panalangin, sa pagtanggap ng sakripisyo, at sa pagmamahal kahit mahirap. At habang ang mundo ay patuloy na naguguluhan, habang dumarami ang trahedya at digmaan, nanatili sa Akita ang tahimik na ilaw ng pag-asa. Sa bawat pagsikat ng araw, nananalangin si Agnes, "Ina, ipanalangin mo kami, naway magising ang mundo bago dumating ang apoy." Umuugong ang balita sa loob ng mga pader ng kumbento, tila mas malakas pa kaysa sa bagyong dumaan sa Akita ng taglagas ng 1,974. Hindi na kayang ikubli ng maliit na pamayanan ang serye ng mga himalang nagaganap. Dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang rehiyon. May mga nagdarasal ng rosaryo sa harap ng estatwa araw at gabi, nagdadala ng mga bulaklak, kandila, at liham ng pasasalamat o mga kahilingan. Ngunit kasabay ng pagdaloy ng mga deboto, dumating din ang mga mata ng simbahan, mapanuri, maingat, at madalas, mapagduda. Isang tanghali ng Disyembre, dumating si Dom John Shojiro ito, ang obispo ng Niigata. Tahimik siyang pumasok sa kapilya, sinundan ng 2 pang pari na tila mga anino niyang walang imik. Maingat niyang pinagmasdan ang estatwa, tinignan ang mga bakas ng luha, pinisil ang damit ng birhen, at tumingin sa paligid na parang hinahanap ang sagot sa gitna ng katahimikan. "Mga kapatid, narinig ko ang inyong mga kwento, ngunit bilang obispo, kailangan kong makita mismo. Ano ang nais niyong iparating sa akin?" Malumanay ang boses ni Dom ito, ngunit may bigat, parang bawat salita ay tinimbang bago bitawan. Ang mga madre, pinangunahan ni Madre Superiora, ay nagpakita ng mga talaan, ang bilang ng mga pagkakataong lumuluha ang estatwa, mga araw na nagkaroon ng kakaibang liwanag, at mga testimonya ng paggaling. Pinatawag din si Sister Agnes. Nang tumayo siya sa harap ng obispo, tahimik lang siya, tanging papel at lapis ang gamit upang sagutin ang tanong, sapagkat ganap na siyang bingi. "Agnes, ano ang nararamdaman mo tuwing nagaganap ang mga himalang ito?" tanong ng obispo. Sumulat siya, "Pakiramdam ko po ay mas malapit ang langit kaysa dati. Hindi ko po naiintindihan lahat, pero alam kong may gustong iparating ang Diyos sa pamamagitan ng ina niya." Lumipas ang mga araw ng pagsusuri. Nagdala ng mga eksperto si Domito, mga doktor na sumuri sa mga sugat ni Agnes, mga siyentistang kumuha ng sample ng mga luha mula sa estatwa, at mga teologong nagbasa ng bawat ulat. Sa bawat pagsusuri, lalo lamang lumalim ang misteryo, ang likido ay tunay na luha ng tao, ang dugo ay hindi matukoy kung kanino, at ang mga sugat ni Agnes ay muling nagbabalik at gumagaling na parang milagro. Ngunit hindi lahat ay naniwala. Isang gabi, nagtipon ang ilang pari sa maliit na sala ng kumbento. May isa na tahasan ang tanong kay Domito, "Ekselensya, hindi ba't marami ng kasaysayan ng ganitong aparisyon na napatunayang maling akala lamang? Maaaring may paliwanag na siyentipiko rito?" Tumango si Domito, mahigpit ang mukha. "Alam ko ang ating responsibilidad. Hindi tayo dapat basta-basta maniwala, ngunit hindi rin natin dapat agad isara ang pinto ng pananampalataya. Ang Diyos ay gumagawa kung kailan at saan niya gusto." Habang patuloy ang investigasyon, lumalakas ang tensyon sa komunidad. May mga madre na nakararamdam ng takot, baka raw ipasara ang kumbento, o ipagbawal ang debosyon kay Maria ng Akita. May ilan din na nakaramdam ng pagdududa. Si Sister Maria, na pinakamalapit kay Agnes, ay minsang nagtanong habang nagtitimpla ng tsaa, "Agnes, paano kung sabihin nilang mali lang lahat ng ito? Handa ka ba?" Sumulat si Agnes, "Hindi ako ang mahalaga dito, kundi ang mensahe niya. Ano man ang desisyon ng simbahan, magpapatuloy akong magdasal." Sa kabila ng kaguluhan, lumabas ang balita, isang liham mula sa Roma. Pinag-aralan ng kongregasyon para sa doktrina ng pananampalataya ang mga ulat ni Domito. Pinamunuan ito ni Cardinal Joseph Ratzinger, isang tao na tahimik ngunit kilala sa lalim ng teolohiya at ingat sa mga isyu ng pananampalataya. Walang opisyal na deklarasyon, ngunit may natanggap na pribadong mensahe si Domito, "Manatili kayong mapagmatsyag, mag-ingat sa pagpapalaganap, ngunit ipagpatuloy ang pastoral na pag-aalaga sa mga deboto." Ipinatawag ni Domito ang lahat ng madre. Walang malinaw na hatol mula sa Roma, anya, ngunit binibigyan tayo ng kalayaang ipagpatuloy ang debosyon hanggat may mabuting bunga ito sa pananampalataya. Huwag kayong matakot, ngunit maging mapagpakumbaba tayo sa lahat ng gagawin.
Sa mismong araw na yon, ipinahayag ni Domito ang pag-apruba sa lokal na debosyon kay Maria ng Akita. Sa loob ng kapilya, nagtipon ang buong komunidad at mga deboto, nagrosaryo ng sabay-sabay. Sa gitna ng dasal, napansin ng lahat na tila muling lumiwanag ang mukha ng estatwa, at may namuong patak ng luha sa mata nito. May mga umiyak, may mga natulala, ngunit higit sa lahat, may naramdaman silang katiyakan, hindi tungkol sa pagdating ng malaking himala, kundi sa tahimik na kumpirmasyon ng kanilang pananampalataya. Samantala, nagpatuloy ang mga ulat ng mga milagro. Isang batang babae mula sa Osaka ang gumaling mula sa sakit matapos ipanalangin sa harap ng estatwa. May isang ama na nagbalik sa pananampalataya matapos ang maraming taon ng paglayo dahil sa kwento ng mga madre. Ang kapilya ng Akita ay unti-unting naging lugar ng pag-asa, ng tahimik na pag-iyak at panalangin. Pero sa likod ng lahat, nanatiling simple ang buhay ni Agnes. Hindi siya naging sikat, hindi siya nagpakilala sa publiko. Sa halip, tahimik siyang naglilinis ng altar, nag-aalaga ng hardin, at gabi-gabing nagrorosaryo sa harap ng estatwa. Minsan, nakikita siya ni Sister Mikiko na nakapikit, mahigpit ang kapit sa rosaryo, parang may kinakausap na hindi nakikita. "Minsan ba, Agnes, natatakot ka pa rin?" tanong ni Mikiko. Ngumiti si Agnes at sumulat. "Pero natutunan kong sa bawat takot, may kasamang biyaya kung ipagkakatiwala mo kay Maria." Habang patuloy ang pag-inog ng mga buwan at taon, unti-unting natutunan ng buong komunidad na ang tunay na himala ay hindi ang kakaibang likido sa estatwa o ang biglaang paggaling ng sugat, kundi ang pagbabago ng puso, ang kapayapaan sa gitna ng pagdududa, ang pananampalatayang tumitibay kahit wala ng kasiguraduhan. Sa ganitong katahimikan, dahan-dahan na ring bumalik ang mundo sa dating anyo. Nabawasan ang ingay ng balita. Ang mga pari at madre ay nagpatuloy sa kanilang araw-araw na tungkulin, ngunit ang apoy ng pananalig sa Akita ay nanatiling buhay. Bago tuluyang umalis si Domito sa kumbento, nilapitan niya si Agnes. "Maraming salamat, sister. Ang pananampalataya mo ang nagpatibay sa amin." Tumingin si Agnes sa kanya, ngumiti, at yumuko, isang tanda ng pasasalamat, ng pagtanggap, at ng panibagong simula. Tahimik na nagbabantay ang Akita sa hilagang bahagi ng Japan, palibhas ay isang kumbentong hindi kailanman inakala ng mga madre na magiging sentro ng panalangin para sa buong mundo. Ngunit ang mga lihim ng langit ay mahirap hadlangan. Tulad ng hangin, ang mga kwento ng himala ay lumilipad lampas sa dagat, at minsan, dinadala ng dalangin ang pag-asa sa lugar na kailamay hindi mo akalain. Noong tag-init ng 1983, isang grupo ng mga pilgrim mula sa South Korea ang dumating sa kumbento. Marami sa kanila ang narinig na ang estatwa ng Birhen sa Akita ay lumuluha, nagpapagaling, at nagbibigay ng kapayapaan. Kabilang sa grupo si Teresa Chon, isang babae na halos wala ng lakas. Manipis na ang katawan, maputla ang balat, at malalim ang mga mata, palatandaan ng matinding karamdaman. Si Teresa ay sinabihan na ng mga doktor sa Seoul, wala na raw pag-asa. Ang kanser sa utak niya ay mabilis na lumalala, at binigyan siya ng ilang buwan na lamang para mabuhay. Ngunit sa kabila ng lahat, may humihila kay Teresa na bumiyahe patungong Akita. Sabi ng nanay ko, baka raw may himala, mahina niyang bulong sa kasamang kaibigan, halos walang tunog. Wala namang mawawala, hindi ba? Sa araw ng pagdating, sinalubong sila ng malamig na hangin at ng mga madre na palaging handang tumulong sa mga deboto. Walang marami pang seremonya, tahimik na pumasok si Teresa sa kapilya, inalalayan ng mga kaibigan. Naupo siya sa unahan, hinawakan ang rosaryo, at tumitig sa estatwang ng Birhen Maria na tila nananabik ding makinig. Walang ingranding dasal, walang matatalim na sigaw. Tahimik lang si Teresa. Ilang oras siyang nanatili sa harap ng estatwa, palihim na umiiyak, pabulong na inuulit ang, "Ina, kung naririnig mo ako, kahit isang sagot lang po. Hindi para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Bigyan mo sila ng lakas, kahit wala na ako." Ngunit habang nakaluhod siya, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang init sa kanyang ulo, gumagapang pababa sa kanyang katawan. Nakapikit siya, ngunit tila may liwanag na bumalot sa buong pagkatao niya, liwanag na mahirap ipaliwanag, parang sinapupunan ng isang inang yumayakap sa anak. Sa isang iglap, nawala ang sakit sa kanyang ulo. Nawala rin ang bigat ng dibdib na matagal nang kinikimkim. "Parang nanaginip ako," mahina niyang bulong. Pinilit niyang bumangon, at sa unang pagkakataon matapos ang mga buwan ng pagkakasakit, napatayo siya ng walang tulong. Napansin ng kanyang mga kasama na parang may bagong sigla ang mga mata ni Teresa.
Anong nangyayari sa'yo? Tanong nila, gulat at takot na magkahalo. Napangiti si Teresa, pinilit tumawa sa gitna ng luha. Wala na ang sakit. Parang may yumakap sa akin. Hindi nagtagal, nagsimulang umingay ang balita. Agad na dinala si Teresa sa doktor sa Japan, at mula roon ay sinuri siya ng paulit-ulit, X-ray, L-ray, dugo, at lahat ng maaaring gawing pagsusuri. Walang bakas ng cancer. Wala ring paliwanag ang mga doktor maliban sa isang salita na pabulong nilang binanggit, milagro. Pagbalik niya sa Korea, sinalubong si Teresa ng kanyang pamilya at mga kaibigan na nagduda at umasa sa parehong panahon. Sa simbahan nila, ipinahayag ng pari ang kanyang kwento, kung paanong mula sa bingit ng kamatayan, muling ibinalik ang sigla at pag-asa. Marami ang napaiyak, marami ang napadasal. Ang mga pahayagan sa Seoul ay nag-ulat tungkol sa babaeng gumaling mula sa himala ng Akita. Sa mga bahay, maririnig ang pangalan ni Maria ng Akita, at unti-unting dumami ang mga nagrorosaryo, hindi lang sa Korea kundi sa iba't ibang dako ng Asya. Habang dumarami ang naglalakbay sa Akita, naging abala rin ang kumbento sa pagtanggap ng mga bisita. Ngunit sa kabila ng ingay, nanatiling tahimik si Sister Agnes. Sa gabi, mag-isa siyang nagdarasal sa harap ng estatwa, tahimik na nagmamasid sa dami ng mga deboto. Hindi siya nasanay sa pansin, ang gusto lang niya ay maglingkod at magdasal. Ngunit sa mga gabing iyon, mas lalong lumalim ang kanyang pagninilay. Diyos ko, paano nangyayari ang lahat ng ito? Hindi ba't kahapon lamang, ako'y isang simpleng madre na wala ng pandinig, puno ng pagdududa at takot. Ngayon, dinadala mo ako sa gitna ng mga kwento ng himala at pananampalataya. Hindi ako karapat-dapat, ngunit naririto ako. Sa isang panaginip, muling nagpakita ang kanyang anghel. Mapagpakumbaba, tahimik, ngunit puno ng liwanag. Agnes, ang awa ng Diyos ay lagpas sa inaasahan ng tao. Walang imposible kung ang puso ay marunong magtiwala. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Sapat na ang pagmamahal at panalangin. Napaiyak si Agnes, hindi dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng biyayang bumalot sa kanyang buhay at sa mga buhay ng libu-libong taong dumadalangin sa Akita. Panginoon, gamitin mo po ako kahit sino pa ako, kahit di ako marunong magsalita. Hayaan mong maging tulay ako ng awa at pag-asa. Dumating ang isang hapon na tumigil si Teresa Chon sa kumbento, hindi na bilang may sakit, kundi bilang isang deboto. Bitbit niya ang kwento ng kanyang paggaling, ngunit higit sa lahat, dala niya ang pasasalamat na umabot hanggang langit. Magkasama silang nagdasal ni Agnes, walang salitang kailangang sabihin, dahil ang kanilang kwento ay isa, kwento ng kapatawaran, paghilom, at pag-asa. Sa mga sumunod na buwan, ang milagro ni Teresa ay naging marka sa kasaysayan ng Akita. Ito ang araw na ang pananampalataya ay lumampas sa wika, sa lahi, at sa hangganan ng bansa. Maraming Koreano ang naglakbay, nag-uwi ng mga estatwa, rosaryo, at tubig na ipinahid sa estatwa. Maging ang mga madre ng Akita ay nagulat, inaabot na ng dasal natin ang buong mundo, sabi ni Sister Mikiko, tuwang-tuwa sa bawat sulat na natatanggap nila mula sa malalayong bansa. Ngunit para kay Agnes, ang tunay na mensahe ay hindi ang milagro ng paggaling, kundi ang milagro ng pagbabagong loob. Sa kanyang sariling katahimikan, muling bumalik siya sa aral ng Birhen, na ang bawat luha, bawat sakit, bawat paglalakbay ay nagbubukas ng pinto para sa awa ng Diyos. Ang tunay na himala ay kapag natutong magpatawad, kapag nagbalik sa Diyos ang puso, at kapag ang dasal ng isa ay naging lakas ng marami, bulong ni Agnes sa sarili, habang hawak-hawak ang rosaryo. At pinagmamasdan ang estatwang muli ay tila lumuluha, ngunit ngayon, mga luha ng galak at pag-asa para sa lahat ng dumarating. Lumipas ang mga taon. Ang dating masiglang kumbento sa Akita ay tila mas payapa, mas tahimik, ngunit ang aligaw-ngaw ng mga dasal at ng mga himala ay nananatiling buhay sa mga dingding nito. Si Sister Agnes, ngayon ay isang matanda, maputi na ang buhok, mabagal ng maglakad at mahina na ang katawan. Ngunit sa likod ng kahinaan ng laman, ang ningas ng panalangin ay hindi kailanman naglaho sa kanyang mga mata. Noong 2019, 78 taon na si Agnes. Sa mga mata ng mundo, isa na lang siyang simpleng madre, halos hindi na lumalabas sa kanyang maliit na selda, madalang nang makita sa hardin, at mas pinipili ang katahimikan. Ngunit sa puso ng mga deboto, siya pa rin ang saksi ng Akita, ang babaeng pinili ng langit para sa isang kakaibang misyon. Sa loob ng kanyang kwarto, napapaligiran ng mga lumang larawan at mga rosaryo, madalas siyang napapaisip sa nakaraan, ang mga gabi ng luha, ang mga araw ng pag-aalinlangan,
at ang mga sagot ng langit na tila dumarating kapag wala nang inaasahan. Sa labas ng kumbento, nagbago na ang mundo. Dumaan ang digmaan sa silangan Europa, nagkaroon ng pandemya na gumimbal sa bawat bansa, lahat ay natutong matakot, magtago, at magdasal ng palihim. Ang mga lungsod ay nabalot ng takot at pagkalito. Mga balitang puno ng away, kaguluhan, at pangamba ang bumalot sa mga tao. Maging ang simbahan ay tila nayanig, nabahiran ng mga iskandalo, pagkakabahagi, at pagdududa. Maraming nagtanong, nasaan ang Diyos? Naririnig pa ba niya tayo? Isang gabing malamig ng Oktubre 2019, habang mahimbing ang lahat, nagising si Agnes sa kakaibang hangin na parang may dumaang anino sa silid. Sa una, inisip niyang panaginip lamang, ngunit nang iminulat niya ang mga mata, naramdaman niyang may liwanag na bumabalot sa paligid, banayad, tila dumarampi sa kanyang balat, parang lumang kaibigan na bumisita matapos ang maraming taon. Agnes, isang tinig na pamilyar, ngunit hindi mula sa labas, nanggagaling mula sa loob ng kanyang puso. Bumangon ka. Panahon na naman upang pakinggan ang tawag ng langit. Nagulat si Agnes. Hindi niya alam kung paano mag-react, hindi na niya inasahan na muling maririnig ang tinig ng kanyang anghel tagapagbantay, na sa tagal ng panahon ay tila naglaho. Muling nanumbalik ang damdamin ng kabataan, ang kaba at pananabik na magkasabay. Ano ang gusto mong sabihin, kaibigan? Tanong niya, pabulong, halos hindi marinig kahit ng sarili. Ipagdasal mo ang mundo, anak. Takpan mo ang sarili ng abo. Magdasal ng rosaryo ng pagbabayad sala araw-araw. Maging tulad ng bata, magpakumbaba, mag-alay ng mga sakripisyo sa bawat araw. Darating ang mga araw na ang pananampalataya ng marami ay susubukin, at ang mga pusong malinis lamang ang makakakita ng liwanag. Ang mundo ay nasa panibagong krisis. Ang mga tao ay nagkakawatak-watak, naliligaw, at nabubulag ng takot at kasakiman. Umagos ang luha sa mga mata ni Agnes. Ramdam niyang nagbabago ang hangin, parang may bagong bigat ang bawat salita ng anghel. Hindi ko po alam kung paano mag-umpisa. Mahina na ako, matanda na. Sino pa ang makikinig? Hindi mo kailangan ng lakas ng katawan, Agnes. Kailangan lang ng puso na handang makinig. Ang bawat maliit na sakripisyo, ang bawat taimtim na panalangin, ay may halaga. Ipaabot mo ito sa iba. Sabihin mong magbalik loob, manalangin, at magkaisa sa panalangin. Panahon na upang pumili, ang mundo ay nasa harap ng sangandaan. Muling bumalik sa katahimikan ang kwarto. Ngunit ang puso ni Agnes ay tila sumabog sa dami ng emosyon, takot, pag-asa, pananabik, at higit sa lahat, pagnanais na tuparin ang bagong utos ng langit. Kinabukasan, isinulat niya sa isang maliit na papel ang kanyang naranasan. Ipinasa niya ito kay Madre Superiora at sa ilang mga madre na nagtitiwala sa kanya. Tahimik lang silang nagdasal, ngunit hindi nagtagal, kumalat ang balita, isang bagong mensahe mula kay Agnes, ang saksi ng akita. Sa paglipas ng mga buwan at taon, nagsimulang magbago ang mga dalangin ng mga tao. Dumarami ang mga nagsasagawa ng vigilya, mga pamilya na sama-samang nagrorosaryo sa gabi, mga grupo sa internet na nagbabahagi ng mensahe ni Agnes. May mga nagduda, may mga umasa, at marami ang muling bumalik sa pananampalataya. Sa Korea, sa Pilipinas, sa Amerika, at maging sa mga bayan ng Europa, nagkaroon ng mga gabi ng panalangin, prosesyon, at mga tahimik na pagtitipon upang alalahanin ang mensahe ng akita. Sa mga simbahan, naririnig ang mga tanong, ano ang ibig sabihin ng sakripisyo? Paano tayo magiging malinis ang puso sa panahon ng kaguluhan? Ngunit kasabay ng pagdami ng mga nagbabalik loob, dumami rin ang mga kritiko. Isa lang iyang alamat. Matanda na si Agnes. Hindi ba't lahat ng propesya ay luma na, bulong ng ilan? Ngunit sa kabila ng mga tanong, mas malakas pa rin ang mga panalangin na umaabot sa akita, sa ilalim ng ulan, sa liwanag ng mga kandila, at sa katahimikan ng gabi. Dumating ang taong 2024, ika-50 anibersaryo ng unang aparisyon sa akita. Isang makulimlim na gabi, nagtipon ang mga madre sa kapilya, tahimik na nagrorosaryo, bawat butil ay parang alon na sumasalubong sa bagyong dumaraan sa mundo. May kakaibang kaba sa hangin, alam nilang hindi karaniwang gabi ito. Sa gitna ng panalangin, muling naramdaman ni Agnes ang presensya ng anghel. Hindi na niya kailangan pang makita o marinig, sapat na ang damhin ang liwanag na bumabalot sa kanya. Agnes, bulong ng anghel, ipahayag mo sa mundo, ang oras ay dumarating na kailangang pumili ang bawat tao.
Nasa tuktok ng desisyon ng mundo, piliin ang liwanag, piliin ang kababaang loob, piliin ang sakripisyo at panalangin. Kung hindi, ang unos ay magpapatuloy at palalalim. Hindi ito parusa, kundi panawagan ng Diyos na bumalik ang tao sa Kanya. Tumigil sa pagdarasal ang mga madre, parang napansin nilang may kakaibang nangyayari kay Agnes. Pinilit niyang itaas ang kanyang kamay, mahina ngunit matatag. Anghel ng Panginoon ang nagbigay ng babala, isinulat niya sa papel, nanginginig ang mga daliri. Hindi na ito panahon ng pagdududa. Panahon na upang pumili kung mananatili ba tayong manhid o magbabalik loob na tayo sa Diyos. Nag-ikot sa buong kumbento ang mensahe. Ipinasa sa mga obispo, isinalin sa iba't ibang wika, at agad na umabot sa mga social media at balita. May mga simbahan sa Europa at Amerika na nagdaos ng magdamagang panalangin. May mga bata at matatanda na muling natutong magdasal ng rosaryo. Ngunit may ilan ding tumalikod, nainis, o tumawa, ano na naman niyang pananakot. Hindi ba't matagal na tayong natatakot? Sa gitna ng mga reaksyon, nanatiling payapa si Agnes. Hindi na niya kailangang patunayan ang kahit ano. Tuwing gabi, binabalikan niya ang mahaba niyang buhay, mula pagkabata, sakit, katahimikan, hanggang sa mga himala ng akita at ang mga bagong tinig ng langit. Hindi ko alam ang hinaharap, bulong niya sa sarili, ngunit alam kong ang bawat sa Diyos, kahit gaano kaliit, ay may halaga. Nagpatuloy ang mundo sa sariling kaguluhan, mga balita ng digmaan, bagong sakit, krisis sa ekonomiya, at mga tahanang nababalot ng kalungkutan. Ngunit sa loob ng mga pader ng akita, nanatiling nagniningning ang ilaw ng pag-asa, isang matandang madre, saksi ng katahimikan, na tahimik ngunit matatag na humawak sa rosaryo. Palaging nakatingin sa estatwang noon ay lumuluha at ngayoy tila ngumingiti sa bawat pusong bumabalik. Sa sandaling iyon, alam ni Agnes, ang mensahe ng langit ay hindi natatapos sa propesya. Sa bawat araw, bawat sakripisyo, bawat panalangin ng isa, binubuo nito ang tinig na pabulong na umaabot sa mundo. At sa 2025, sa gitna ng unos at hamon, may mga naniniwala pa rin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa tahimik na ng puso. Sa kalagitnaan ng 2025, nanatiling tahimik ang maliit na kumbento ng Akita, tahimik ngunit puno ng kwento na tila umaalingaw sa bawat sulok ng mundo. Sa isang silid, sa tabi ng bintanang nakaharap sa hardin, nakaupo si Sister Agnes, mahinang katawan, nanginginig ang kamay, ngunit maliwanag ang mga mata. Sa bawat paghinga, parang isinusulat niya sa hangin ang mga alaala ng isang panahon na halos hindi na mawari ng bagong henerasyon. Hindi na kasing dami ng dati ang dumadalaw sa kumbento. Marami sa mga tao ay abala sa sariling laban, pagharap sa bagong mundo na puno ng teknolohiya, alitan, at mabilis na pagbabago. Ngunit sa tuwing may nagpapadala ng liham, o may bisitang tahimik na lumuluha sa harap ng estatwa ng Birhen, nababalikan ng Akita ang mga araw ng mga luha, himala, at panalangin. Habang pinagmamasdan ni Agnes ang labas, nakita niyang may batang lalaki na umiiyak sa tabi ng isang madre. Hindi niya alam ang kwento, ngunit dama niya ang sakit at pag-asa sa bawat hikbi ng bata. Naalala niya ang sarili, mga dekada na ang nakalipas, isang batang babae na puno ng sakit, takot, at kawalang katiyakan. Noon, wala siyang alam kundi ang tiisin ang bawat araw. Ngunit ang munting sa Diyos, ang desisyong tanggapin ang hindi maipaliwanag, ay nagbukas ng pinto ng milagrong nagpabago ng lahat. Naisip ni Agnes, ang dakilang pagbabago sa mundo ay hindi nagsisimula sa malalaking kilos o sa sama-samang deklarasyon. Nagsisimula ito sa isang puso na marunong magpakumbaba, na handang magsabi ng kahit walang kasiguraduhan. Ang ng isang bata sa pananampalataya. Ang ng isang madre sa katahimikan. Ang ng isang ama o ina sa harap ng pagdurusa. Ang ng isang kaluluwang handang magsakripisyo para sa iba. Maraming nag-akala na ang Akita ay kwento ng mga milagro, ng luha, dugo, at kakaibang liwanag. Ngunit sa huli, unti-unti nilang nauunawaan na higit pa rito ang mensahe, ito ay paanyaya sa pagbabalik loob. Sa isang mundong ginulo ng krisis, digmaan, at pandemya, ang tunay na milagro ay hindi ang paghilom ng sugat ng katawan kundi ang paggaling ng sugat ng puso. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, madalas magnilay si Agnes tungkol sa pananampalataya at pag-asa. Madalas nating hinahanap ang Diyos sa mga malalakas na palatandaan, ngunit hindi natin napapansin na siya ay kumikilos sa katahimikan, sa bawat paghinga, sa bawat pagluha, sa bawat pabulong na dasal. Bulong niya minsan kay Sister Maria habang nagdidilig ng bulaklak sa hardin. Ang penitensya ay hindi parusa, kundi daan para makita muli ang liwanag.
Ang pag-asa ay hindi panaginip, kundi ang kakayahang maniwala na ang bawat araw ay may bagong simula. Sa mga gabi ng katahimikan, madalas niyang hawak-hawak ang rosaryo. Naalala niya ang unang beses na tinuruan siya ni Miss E na magdasal, paulit-ulit, mabagal, ngunit puno ng damdamin. Bawat Hail Mary ay parang tuldok ng ilaw sa gabi, wika ng kanyang matandang guro noon. Kapag pinagsama-sama mo, nagiging bituin sa dilim. Sa paglipas ng mga taon, napatunayan ni Agnes na totoo ito, ang maliliit na panalangin, ang mga lihim na sakripisyo, ay tila walang halaga sa paningin ng mundo, ngunit sa harap ng Diyos, ito ay nagiging ilaw na gumagabay sa marami. Dumating ang isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, at ang mga anino sa kumbento ay humaba. Sa kapilya, nagtipon ang ilang madre. Tahimik silang nagdasal, walang ingranding himala, walang kakaibang liwanag. Ngunit sa gitna ng panalangin, naramdaman ni Agnes na parang muling bumalot sa kanya ang liwanag ng nakaraan, hindi matindi, hindi nakakabulag, kundi banayad, mainit, at puno ng pagyakap. Agnes, narinig niyang bulong, ang iyong ay naging binhi ng pag-asa. Hindi mo kailangang makita ang bunga, sapagkat ang bawat puso na bumabalik ay bahagi ng iyong sagot sa Diyos. Napaluha si Agnes, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa malalim na pasasalamat. Panginoon, bulong niya, hindi ako karapat-dapat. Ngunit alam kong sa bawat panalangin, may bago kang hinahabi. Habang dahan-dahang kumakalat ang dilim, lumalakas ang ulan sa labas ng kumbento. Sa kabila ng pagpatak ng ulan, may ilang debotong naglakad sa putikan, tahimik na pumasok sa kapilya. Ang ilan sa kanila ay mga kabataang hindi pa pinanganak noong unang lumuha ang estatwa ng Birhen. Ang iba ay mga magulang, naghahanap ng sagot sa gitna ng pagsubok. May mga dayuhan, naglakbay ng malayo, bitbit ang sariling kwento ng sugat at pag-asa. Lahat sila, walang iniwang pangalan o alamat, ngunit may daladalang panalangin at tahimik na At sa kanilang pagyuko, sa simpleng paghawak ng rosaryo, na ipagpapatuloy nila ang sinimulan ni Agnes. Sa bawat pagbulong ng dasal, sa bawat lihim na sakripisyo, muling nabubuo ang kwento ng Akita, hindi bilang isang kwento ng takot o babala, kundi bilang kwento ng muling pag-asa. Ang ni Agnes, at ng bawat kaluluwang tumugon sa tawag ng langit, ay patuloy na umaalingaw-ngaw, hindi sa mga malalaking pahayagan, kundi sa tahimik na puso ng bawat tao na handang maniwala na may pag-asa pa, na may daan pabalik kahit sa gitna ng kabuluhan. Ang panalangin, na tila wala namang bunga, ay nagiging ugat ng pagbabago, ang sakripisyo ay nagiging haligi ng panibagong pag-asa. Isang gabi, bago tuluyang pumikit si Agnes, sumilip siya sa malamlam na liwanag ng buwan na pumapasok sa kanyang bintana. Tahimik niyang kinausap ang Diyos, wala nang hinihingi, wala nang tanong, kundi puro pasasalamat. Salamat po, dahil sa lahat ng sakit, takot, at himala, natutunan kong mas mahalaga ang tumugon kaysa maintindihan ang lahat. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, walang sumabog na liwanag, walang tumugtog na trompeta. Tahimik lang ang lahat, parang ang unang gabi ng kanyang pagkatawag, parang ang unang dasal ni Miss Effie, parang ang unang pagluha ng estatwa sa Akita. Ngunit alam ng langit, sa katahimikan, isang bagong kwento ang nabuo. Kwento ng isang madre, ng isang mensahe, at ng mundo na laging nasa sangandaan, kung saan ang bawat simpleng ay maaaring magbukas ng pintuan ng milagrong hindi kailanman inaasahan. At hanggang ngayon, kahit tapos na ang kwento ni Sister Agnes, nananatili ang tanong, pipiliin ba nating tumugon? Pipiliin ba nating bumalik, kahit dahan-dahan, kahit tahimik, kahit walang nakatingin? Sapagkat sa bawat may bagong simula. Sa bawat panalangin may binhing namumunga ng pag-asa. At sa bawat pusong handang magbalik loob, ang mundo ay muling nabubuo, hindi sa ingay, hindi sa takot, kundi sa tahimik na pananampalataya. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.